At eto na nga, ang ating bread pudding mula sa lumang tinapay. Meron ba kayong mga lumang tinapay? Take note, luma ha, hindi sira. Gagawin natin yang masarap at panibagong tinapay. Ito nga ay ang bread pudding. Huwag nyo nga lang basta itapon ang lumang tinapay. Pwede pa nating gawan ng solusyon yan. Gagawin natin siyang bread pudding na masarap. At dudurugin lamang natin itong ating lumang tinapay. Kung meron kayong food processor ay pwede ring iyon ang gamitin nyo para sa mas pino at smooth na bread pudding. At ito na nga yung ating lumang tinapay. Dudurugin pa natin siyang mabuti para mas maganda at smooth ang ating maging bread pudding. At ayan nga, matapos nating madurog ang ating lumang tinapay, ilalagay na natin ang iba pang sangkap. Ito nga yung bread pudding na nabibili natin sa panaderya. Simpleng pudding nga lang, subalit napakasarap. 600 grams nga pala ang timbang nitong ating tinapay. At kung gusto nyo na mas maraming bread pudding ang inyong magawa, ay doblehin nyo na lamang ang recipe. At maglalagay na nga tayo ng 2.5 tasa ng tubig. At ayan nga, naglagay na tayo ng 2.5 tasa ng tubig. At matapos nga nating mailagay yung 2.5 tasa ng tubig, ay haluin lamang natin ito. Kung medyo matakaw sa tubig ang ating tinapay, mag-adjust lamang tayo at magdagdag ng kaunti pa. At pagkatapos nga natin siyang mahalo, ilalagay na natin yung ating isang lata ng evaporated milk. Pwede ring fresh milk. At ayan nga, ibubuhos na natin ang ating isang lata ng evaporated milk. At iiwanan muna natin siya ng 10 minuto para masipsip naman ng tinapay ang ating liquid ingredients na inilagay. At ayan nga, matapos ang 10 minuto, matapos masipsip ng tinapay ang inilagay nating liquid ingredients, ay maglalagay tayo ng 1 tasa ng harina. At muli hahaluin natin sila hanggang sila ay magkasama. At ayan nga, matapos natin silang mahalo, maglalagay tayo ng 3/4 cup na sugar. Ang tamis ay depende sa inyong nais. Pwede kayong magbawas o pwede ring magdagdag. Subalit ang takal na ito ay sapat lang at kaayusan lang ang tamis para sa ating bread pudding. Wash sugar ang aking ginamit para mas maganda ang kulay ng ating bread pudding. At hahaluin ko nga ulit siya hanggang magkasama sila at malusaw ang ating asukal. At para sa pambalanse ng ating tamis, maglalagay tayo ng 1/2 teaspoon ng iodized salt. At hahaluin natin uli para malusaw ang ating nilagay na iodized salt. At syempre maglalagay tayo ng pampaalsa, 1 kutsara at kalahati ng baking powder. At 1 kutsara ng vanilla. At hahaluin ko lamang mabuti. At pag nga ito'y nahalo na ng maayos, ay ready na ito para i-bake natin siya. I-bake nga natin ito sa init na 160 degree para hindi mabigla ang ating bread pudding. Matagal ng 40 to 45 minutes. Sa mga walang oven, pwede rin naman itong ilagay sa ibabaw ng kwali. Takpan ninyo sa mahinang apoy. At ayan nga, nahalo na nating mabuti. Ready na ito para ating i-bake. At ilalagay na nga natin sa ating aluminum pan. At papahiran ko nga lang muna ng kaunting margarine itong ating aluminum pan para hindi manikit ang ating bread pudding. Papahiran lang natin ng bahagyang margarine. Kung wala namang margarine, pwedeng butter o kaya ay oil. Para lang hindi tayo mahirapan sa pagtanggal mamaya sa ating bread pudding. Matapos nga nating mapahiran ng kaunting margarine, ay ilalagay na nga natin yung ating tinimplang bread pudding.
Huwag natin pupunuin, 3/4 lang ang lagay dahil aalsa itong ating bread pudding mamaya. At ganyan lang. At magpe-preheat na nga tayo ng oven para after this ay ma-bake na natin agad. At ready na nga ito, isasalang na natin siya sa oven. At eto na nga ang ating nalutong bread pudding mula sa lumang tinapay. Napakalambot niya. Ipapahinga lang muna natin siya at palalamigin. At pagkatapos ikakat na natin sa gusto nating sukat ng kanyang cut. At ito na nga, yung bread pudding mula sa lumang tinapay.